Kasi kapag ka puro palabas, yari tayo, maubusan po tayo ng pondo mga kalingap. Isang line naman papunta dyan sa may babuyan, may linya na tayo ng tubig dyan. Ayan. Dito ho kasi yung labor natin ginastos dito. Magbibigay na lang po ako ng konting idea doon sa nagastos natin. Ayun, shoutout guys, muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Ko Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin ito pong naging patrabaho po natin dito po sa bahay, dito po sa ating compound, na kung saan ilang episode na rin po tayo. Kaso nga lang po matagal yung update po natin. So sa pagkakataong ito, medyo maluwag-luwag tayo ngayon. So bibigyan ko po ng update yung ating mga followers kung natapos na nga ba yung project po natin. Pero bago po yun, konting paalala po si Ko Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos makipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos pakisama rin po yung ating Facebook page, yung Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow po yun mga kalingap, mga katugang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Tingnan na po natin, isurvey na po natin mga kalingap. Nandito po tayo sa kalsada. Ito po yung daanan. Na kung saan dito po yung perimeter ng ating fence. Itong nakita natin dito po sa tabing kalsada, sa kabilang side, bali pinahalo blocks po natin yan. Tapos merong cyclone wire sa bandang taas. Ito yung gate natin na ginawa din noon pa. Tapos yan po bali ang haba po nito dito sa may highway, more or less 70 meters. Itong merong konkreto. Pero yung iba po niyan, hindi naman po natin yan nilahat na merong konkreto. Bali posting lang po yung iba, posting konkreto, tapos cyclone wire na. Yan na po yung umikot po doon sa pinaka boundary po ng lupa natin dito. So paikot po yan dito po sa side na ito, more or less po ito, mga almost 400 meters ang isang perimeter po niyan. Paikot po yan doon hanggang doon sa dulo. Mamaya po pupuntahan natin. Pero mas maganda, tingnan muna natin po dito sa kabilang side kasi nandito na po tayo. Yan po sa kabilang side, makita natin dito, poste lang po siya, konkreto. Wala na pong hollow blocks na kamukha po nung sa kabila kasi po medyo mapapamahal po tayo. Pero pinaikutan po natin yan. Dito naman more or less ang perimeter po niyan, siguro aabotin po ng mga 250 meters ang perimeter distance po niyan. Ayan. Ngayon tingnan natin sandali, silipin na muna natin bago tayo lumipat sa pinaka main na compound natin. Ito po, pinagawa natin ito para para ma-secure po yung tanim natin, hindi mapasok ng mga hayop na po pwedeng makapinsala. So ang ginawa natin dito sa kabilang side, sa ngayon meron tayong tanim na konting kalamansi din po dito. Yung ilan dito, yung sumobra sa kabila, ginamit natin dito. Tapos ito yung kamuting baging, pinaniman na po natin yan. Pwede na pong kuhanan ng gulay yan. Tapos dito meron tayong gabi, bagamat hindi pa maganda yung tubo ng gabi natin, doon sa dulo. Tapos sa kabilang side naman, kamuting kahoy. Yan po ang tanim naman natin dito. Pero siyempre po ang highlight natin dito yung pinakabakod natin. Pinapakita po natin sa inyo hanggang doon. Sa ikot po yan. Ayan. Ayan po So sa bandang baba niyan may konting palayan. Mga kalinga. Pero ang pinakulong natin, yung sa taas lang kasi dito tayo nagtatanim ng mga gulay-gulay. Ito po nakita natin, ito po yung free flowing po dito. Ayan, nakita natin So ang ginawa po natin, medyo tinaasan natin yung pinaka head niya. Kasi ito po, nagpagawa tayo ng patubig dun sa kabila para mag-supply po sa magiging babuyan at saka po yung pandilig ng ating halaman. Doon po sa dating head niya, kapag bukas ito, hindi po makaakyat doon po sa water tank, yung elevated water tank na pinagawa po natin. So ang ginawa natin, tinaasan natin ang head dito para itulak doon. So ngayon po, masyadong malakas na po yung pressure sa kabila. So titingnan po natin So yan po ang status po dito. Yung pinakabakod natin, ito na yun Tapos may maliit na gate. Pinasemento rin natin dahil yung natin equipment, dito po nagwa-washing. Kasi available po yung tubig dyan. So may konting semento tayo dito para yung harvester, yung rotavator, iba pang equipment, pwede po dito linisin. So may gate din ito para ma-secure natin. So lipat po tayo sa kabila. Lipat tayo sa kabila. Ayan. So ito yun yung mula doon hanggang dito. Sige. Tapos dito, yung sabi ko kanina,
Konkretong poste lang po dyan, mula dyan hanggang dito. Tapos iikot po yan doon, papunta roon, hanggang doon, paikot. Yung kabilang side naman yan doon. Ayan, ang nakita natin dito, yung pinoproteksyonan natin dito, yung yung halaman natin. Ayan, doon sa bakod na yon, yung pinagawa natin. Ito secure na to, mga kalingap, itong halaman natin. Wala lang hayop na makakapasok, so okay na. Kahit walang masyadong bantay, walang sisira dyan. Ngayon puntaan natin yung kabilang side. Puntaan natin yung bakod mismo pinagawa natin. Para ito na yung last update natin sa pabakod natin. Ano po, puntaan natin doon sa kabilang side. Ayan. Yung mga tanim naman natin dito, halo-halo po yan. Merong sili, kamatis, talong, tapos kamatis uli, talong, tapos may okra doon sa bandang dulo. Yung pinagawa nating maliit na tangke, ito po yung nga pala, pakita natin sa inyo. Ito yon. Bali yung dalawang drum, inelevate po natin. Tapos yung tubig galing doon sa kabila, dito na po yan pumapasok para may konting pressure, mga kalingap. Tapos isa pa, yung tubig ho kasi na galing doon sa natin, doon sa deep well, o kaya yung sa free flowing po natin, mainit. So kailangan po i-stack muna natin dito ng ilang minuto, ilang oras, para kapag ginamit natin dito naman, medyo malamig na siya. Yan po yung purpose niyan. Ito po, intended po ito sa pandilig dito sa halaman natin. Ano po? So ayan. Ngayon punta natin yung gate muna. Tapos yung iba pa natin pinapagawa dito para magkaroon tayo ng update dun sa mga nag-aabang. Sabi nila matagal na ako na hindi nag-update. Ayan. So dito po, kung inyong naalala, yung dalawang garden natin noon, nakapag-harvest na tayo ng pechay. Dito po yon, hanggang dito. Ayan. Naanin na po yun. So ngayon nagtanim na po ulit tayo dyan sa dalawa na yan. Nataniman na natin yan siguro mga 3 or 4 days ago na yan. Ito wala pa. Siguro po mga 2 days pa magtatanim ulit tayo dito. Panibagong batch yung dalawa. So yun po yung pinakabakod natin. Dyan tayo nag-umpisa. Ayan, concrete post po yan. Tapos cyclone wire. Hanggang dito yan. Ayan, sabi ko na nga ba. Kaya yan ang problema dito. Ayan, sinarado ko na yan. Binuksan po uli. Kaya ngayon may nakapasok po uling manok dito sa loob. So siguro ayusin natin uli yung dyan, yung pagharang. Medyo umangat kasi. Ginagalaw eh. Kasi hanggat maaari sana gusto natin hindi na mag-mix yung hayop. May hayop sila doon sa kanila. Dito sa atin, kapag nag-alaga tayo, at least dito rin, hindi na magkahalo-halo. So yan po, ito pinasila na natin doon doon sa mga nakakatanda. Pinakita ko na ito, pero tingnan natin, pasadaan natin ng mabilisan lang. Dito. Nakita nyo na to, Dito okay dito, hindi na makakalusot ang manok diyan, Dikit yan, doon lang sa bandang dulo doon. Dahil nagagalaw yung yung bandang baba. Pag dito okay na siya. Yan. Ito medyo mataas din ng konti dyan, kailangan din lagyanan. Ito kayo, di ba mataas din. So dito lumulusot pa lang ibang Yan, so kailangan ayusin din pala ito. May mga dapat ayusin pa palang konti dito. Yan, medyo mataas yan. Makakalusot pa dyan ang manok. So isang pa, i-check pa natin uli. So hanggang doon, hindi tayo iikot sa may kawayan na yan, hanggang doon yan. So mag shortcut na po tayo. Dito tayo dumaan sa bandang likuran. Kasi gusto ko po sa inyong ipakita yung isa pang project natin dito. Isinabay ko na dito sa patrabaho natin, mga kalingap. Ayan, so yung babuyan, di ba nung bagong dating ako dito, kung inyong naalala, sabi ko ipaparepair natin yung existing. So na-repair na po yun. So tingnan natin yung yung status ngayon. Dito naman sa bandang likod ito. Siyempre meron tayong masipag na kasama dito. Ayan. Yan dito. Una muna itong tangke, ito ang ididagdag natin. Itong tangke na to. Bumili tayo ng plastic water tank. Bali yan, 1 cubic meter yung capacity niyan. Malinaw ba? Kabilang side tayo. Yan. Bali ang purpose naman yan, para yung tubig galing doon sa sa free flowing, muna lumamig siya. Ito multipurpose po ito. Papunta dito sa bahay mismo namin. Papunta doon dito sa bahay ng nanay ko. Tapos yung isang side, isang line naman papunta diyan sa may babuyan. May linya na tayo ng tubig diyan. Ayan. Po? Yan po ang purpose niyan. Tapos para may konting pressure siya. May bypass siya. Pwedeng ang option mula doon sa free flowing direkta sa bahay, pwede ring padaanin sa tangke. So kung gusto natin ng mas malamig, yung dumaan na sa tangke. So yan pang sitwasyon yan. Kaya nagpagawa po tayo. Ngayon yung natatandaan yung dating babuyan dito, sira-sira yung bubong noon, nakatambak yung mga basura dito.
So ngayon po nagawa na siya. Pinapalitan natin ng bubong. Binaklas natin yung luma lahat, pero ginamit natin yung mga poste. Kaya kung makita natin itong poste, wala sa alignment, ano? Wala sa hulog, dapat naka-align yan dito. Hindi na natin binago kasi sayang naman. Pinaobra na lang po natin yon. So sa ngayon po may kulungan tayo dito. Bali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kulungan yan. Tapos sa kabilang side, meron tayong reserva dito. Kung sakaling may konting expansion, pwede pa rin po dito. O kaya lalagyan ng gamit. Ano po, yung generator natin, ito, nandito, makina sa generator, kapag brown out, nandyan yan. So, ang gumagawa dito, yung kaibigan din natin, yung ano na lang, yung improvise pintuan na lang ng ano ang kulang. Dito yan. Naka ano tayo, bago yan lahat yan ha, yung mga parlina, yung bubong, yero, bago lahat yan. Tapos nagpahukay tayo dito ng ano, para sa tain ng ano, ng baboy. 2 compartment yan. Yan, galing doon, papunta dito, tapos lilipat dyan. Sa ngayon, usapan namin, lagyan muna ng precast na ano, para sa future kasi hindi natin alam kung gusto kong gamitin yung biogas dito para pagluluto, pwedeng gamitin yan. Kapag marami na pong ano, duming na ipon dito, yung methane niya ay mataas-taas na, pwede po natin gamitin pang ano yan, pang luto, ano, sa gasol. Ito, ano, ready na po ito mga kalingap, ano, meron na po itong ano, mga inuman ng baboy, ano, makita nyo dyan, naka-ready na po yan. Ito, yung kinakagat ng baboy yan, nakahanda na yan. Ayan. So ready na to pero hindi ko pa nilalagyan kasi wala pa mag-aasikaso. Tayo po ay magta-travel pa. So siguro pagbalik ko na lang. At least po naka-prepare na siya mga kalingap. So yan po ang isa sa project natin na nadagdag. Bali ito po, ano to, first time ko pong in-update kayo dito. Itong ano, ngayon lang nakita siguro itong update na ito. Ngayon medyo ano, kung doon sa nagtatanong, yung expenses, ay ito mga kalingap. Itong repair lang ng ano, ano, itong bubong na to. Yung structure na yan. Pumapatak na to siguro mga nasa 130,000 more or less. Ito lang, kapiraso ha. Yung mga poste yun, existing yun ha, existing din to. Ang ano lang po doon, yero lang, parlina, tapos dagdag dito. At saka yung labor siyempre, yung labor. Tapos pinasemento natin. So ganun po ka, ano, ganun kamahal ang babilihin ngayon. Tapos ito naman sa tangke na to, medyo ano lang to, hindi naman ganun kamahal yung labor na sinarge sa atin dito. Katamtaman lang. Kumbaga ako na lang bumili ng materyales, parang additional doon sa dating ginagawa nila. Ano po, so yan po ang update natin. Ngayon punta tayo doon sa kabilang side. Dito tayo dumaan. May daanan dito. So okay na yun, ano, dito sa update natin sa babuyan natin. Pwede tayo mag-alaga dito. Dalawang option po, pwedeng yung ano, yung grower lang pag lumaki. Mga 90 kilos, pwede nang ibenta. O kaya kung gusto naman natin, inahin. Para mag-alaga tayo ng maraming ano, ng baboy, pwede naman. So depende po yan, pag-iisipan pa po natin. So yung ano, yung pinakabakod natin, yung galing doon sa kabila doon, dito lumabas yun. Ayan. Ito na yun. Tapos diretso tayo dito sa pinanggalingan natin. Kung ano po, yung sukat po nitong ano na to, perimeter natin dito, siguro aabot ito ng mga 400 linear meter. Itong bakod dito sa pinaka main compound namin. So siguro kulang-kulang 400 o kaya hindi lalayo sa 400 linear meter. So ganun po kahaba. Kasi ang post na nagamit namin dito pa lang sa ano, mahigit 100 na eh. Hindi pa kasama yung sa ano, sa labas ng highway. So ano po, so yun po ang ano, yun po ang update dito sa patrabaho natin. I-wrap up po natin ano. Ito po yung pinaka main bakod natin. Mula diyan, ayan, paikot po doon. Hanggang dito lalabas uli yun, hanggang dito sa may gate. Ang haba po niyan, kulang-kulang 400 meters. Tapos sa kabilang side naman, more or less, kung nagkakamali, mga 250. Paikot din po yan. 250. So mas malaki po ito. Mahigit doble po ito sa kabilang side dito sa may compound natin. Dito sa may highway, may konting hollow blocks tayo. Para kahit pa paano medyo maganda pong tingnan siya. Medyo mahal po siya kasi ang semento napakamahal. Ito ganun din. Ayan ano. Yung pinakadetalye po nung take off, hindi ko na po nagawa mga kalingap kasi wala akong masyadong time. Magbibigay na lang po ako ng konting idea doon sa nagastos natin. More or less po itong pinaka main compound. Ito sa pinaka main dito. Pupunta roon. Paikot yan, more or less. Ang nagastos po natin dyan ay mahigit 400,000. Siguro po magre-range po ng mga 450, 480 more or less. Tapos yung kabilang side naman po dyan, ano po yan, siguro higit 100 din po yan. Dyan sa kabila na yan, higit 100. Baka 150 more or less. Dito ho kasi yung labor natin ginastos dito, yung kontratang alam ko nasa ano eh, nasa 120 or 130,000. Pero bago po natin pinakontrata yon, gumastos tayo ng mahigit 30,000. Dahil nung una, ano muna, nagpatrabaho muna tayo ng ano, ng tayo mismo para makita yung laki ng gagawin.
Pero nung natansya na po yung trabaho, pinakontrata po natin 120 or 130. Kaya more or less yung labor po dito, papatak na po agad ng 150,000 dito pa lang po. Plus pa yung nandyan, hindi ko nagkakamali, kulang-kulang 50 rin yata yun, more or less. Di ko gano'ng matandaan, ano. Tapos dito naman sa pinapagawa nating tangke, magkano ba yung tangke natin? Mahigit 15, no? 20. Plus yung sa babuyan naman, ang presyo sa atin noon mga 50 or 60. So yung ano po siguro yung babuyan saka yung tangke, hindi naman umabot ng 100. So sa labor po kung titingnan natin, more or less dito mga 150. Doon let's say 50 to 100. Siguro sa kabuuan, ang labor natin siguro, wala namang 300,000. Ano siguro magre-range sa mga 250 o kaya 300,000. So sa kabuuan siguro, ang ginastos natin dito, baka pumalo na po ng mga 700,000, more or less, ng kalingap. So hindi po ganun kadali, ano? Napakamahal kasi ng materialis sa ngayon. Pero magkaganon pa man, kapag po nakikita natin na ganito nakaayos, secure na po tayo, pwedeng isarado yung gate, sulit naman po mga kalingap. Sulit naman po yan. Kumbaga pang matagalang trabaho po yan na pagkikinabangan natin. Ang isa pa, kapag aalis tayo, secure dito. Hindi po pwedeng basta lang papasok yung ilan kapag po nakalak na po yung pintuan. Di ba po? So yun po yung update natin mga kalingap sa ating proyekto. Yung mga susunod po, siguro abangan nyo na lang dahil sa ngayon pinahold ko po muna dahil wala na po tayong budget. Yung warehouse po sana dito, ipaparepair natin para sa mga equipment natin. Kamukha nito nakakalat yung mga gamit natin. Hindi ko po muna papagawa. Kasi nga po, naubusan tayo ng budget na. So abang na lang po siguro kung anong mga dapat pang gawin dito o yung mga ipaprioritize po natin. Dahil siyempre po kapag mga gate, mga istakan o kaya building, walang kita po yun. Talo tayo, ano? So kailangan i-proportion po natin doon sa mga bagay-bagay na may konting income. Kasi kapag puro palabas, yari tayo, maubusan po tayo ng pondo mga kalingap. Baka manghingi na lang tayo mga kalingap kapag wala na tayong pondo, wala nang budget, mga kalingap. So yan po ang ating yan po ang ating diskarte muna sa ngayon dito sa probinsya. Yan po ang ating update. Sana yung mga lagi nakasubaybay sa atin, maintindihan niyo po na yan po ang sitwasyon po ni Kuya July dito po sa probinsya. Tayo po ay nag-i-enjoy naman. Halos sa tuwing hapon, nagdidilig po tayo dito, nag-harvest tayo. Mamaya nga pala mag-harvest na naman tayo ng okra. Araw-araw na po yung harvest halos. Tapos yung sa talong naman, baka yung pruning mamaya, baka gawin natin. Kasi ang bilis po ng pagtaas. Tapos yung paggawa ng support, tuloy-tuloy po yun. So yun lang po muna ang ating update sa pagkakataong ito mga kalingap. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel, kay Kuya July. Salamat po sa inyo. Naway wag kayong magsawa na panoorin po ang ating mga vlog. Kahit paano po. Nagbibigay naman ako ng update sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye po muna. Bye-bye.